Hello mga kapatid, isang pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Mga kapatid, belated Happy New Year po sa inyo at sa ating lahat. Nandito na naman po ako, Brother Oji, para mag-share na naman sa inyo ng salita ng ating Diyos. This time ito yung aming devotion sa Wisdom Church. Ano po? So, before we start yung aking sharing ngayong umagang ito, kagaya ng ginagawa natin, tayo po muna ay mananalangin. Uunahin natin manalangin, lumapit sa ating Diyos. Samahan niyo po ako. Let us pray. Yes, Lord, Father God in heaven, aming Ama na makapangyarihan sa lahat, aming Ama na banal. Muli akong nagpapasalamat dahil narito na naman kami para makinig ng iyong mga makapangyarihang salita. Muli mo po kaming samahan, turuan, gabayan, open our minds and understanding sa aming maririnig ngayong umagang ito. And Lord, samahan mo rin po ako. Turuan, gabayan mo po ako, Lord, upang ang lahat ng aking sasabihin ay galing lamang mismo sa iyong salita. Maraming salamat, Lord. Maraming salamat po at muli, Lord, inaangkin po namin ang katagumpayan ng aming gawain ito. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen. At ito po ang ating channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang, good morning sa ating lahat. At ito nga po, sharing tayo ngayong bagong taon, ngayong January po. So before again we start, anyayahan ko lang yung mga bago po dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe. Paki-like and share niyo po yung aking mga videos at paki-click na rin po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga iba at bago ko pang i-upload. Salamat po, salamat. Pasensya na po kayo dun sa aso nga kahol ng kahol. So, ang aking sharing mga kapatid ay dito po sa Colossians chapter 4 verse 2 hanggang 4 po yung aking isi-share sa inyo ngayong umagang ito. So, mag-umpisa na po tayo. Colossians chapter 4, verse 2 hanggang 4. Sabi po dito, may title po ito, Mga Bilin ni Paul, ni Apostol Paul po. Sabi sa verse 2, lagi kayong mag-pray, isipin niyong mabuti ang sinasabi niyo pag nagpipray kayo at magpasalamat kayo sa Diyos. Isama niyo rin sa prayers ninyo, sabi dito, isama niyo rin kami sa prayers niyo at sana bigyan kami ng Diyos ng magandang pagkakataon para i-preach ang mensahe tungkol sa mystery ni Christ. Dahil dito, kaya ako nakakulong. Ngayon, ay pag-pray nyo rin na ma-explain kong mabuti ang mensahe kasi yun ang dapat kong gawin. Amen and amen. Salamat sa salita ng ating Diyos. Nang sinulat kasi ni Apostol Paul itong Colossians ay siya po ay nasa bilangguan na. Kinulong siya dahil sa pagpipreach niya ng gospel about nga sa ating Panginoong Heso Kristo, na yun nga sinabi niya na ang Panginoong Hesus bumaba sa langit, nagpreach, pinako sa krus, namatay at muling nabuhay. Yan yung kanyang hinahayag, no? Pinapatotoo niya yan sa lahat ng tao. Maging sa atin, nababasa natin ito ngayon, naririnig natin ito, pinipreach to ng mga pastors, ng mga lingkod ng ating Diyos, yung gospel ng ating tungkol sa ating Panginoong Jesucristo, no? Napakinggan po natin mga kapatid, no? Lagi kayong mag-pray, isipin yung mabuti ang sinasabi nyo pag nagpipray kayo at magpasalamat kayo sa Diyos. Yan ang sabi sa
verse 2, no? Dito tinuturo sa atin na palagi tayong manalangin. Lalo-lalo na this year, 2024. Kung noon, yes mga kapatid, nagpipray tayo, nagdadasal talaga tayo, nagbabasa tayo ng Bible, nakikinig tayo ng Word of God, mas lalo nating sipagan. Mas lalo nating yung connection natin kay God, mas lalo nating talagang patindihin. No? Mas lalo tayong lumapit sa ating Diyos. Kung ano man yung mga nagawa natin noong 2023, mga mali, hindi maganda sa paningin ng ating Diyos, kung nakapagsalita man tayo ng hindi maganda, kung nakagawa tayo ng hindi maganda, kalimutan na natin. Ngayon, bago na. No? Lagi tayong magpasalamat kay God, lagi tayong humingi ng tawad, lagi tayong magpuri kay God. No? Sabi nga dito ni Apostol, lagi kayong mag-pray. Yan ang tinuturo niya sa atin ngayong umagang ito. At sinasabi rin dito mga kapatid na sabi nga niya, ipanalangin niyo rin kami. Ipanalangin niyo rin yung mga mahal niyo sa buhay, yung mga pastors, bishop, yung lingkod ng ating Diyos mga kapatid. Kung maaari nga mga kapatid, isama niyo rin ako sa inyong panalangin na magpatuloy ako kagaya ng sinasabi ni Apostol Paul na ipanalangin niyo rin siya at mai-preach niya ito ng tama at maayos yung salita ng ating Diyos. Ganon niyo rin po ako ipanalangin mga kapatid kung pwede po. Ano po? So yan po yung tinuturo sa atin ng ating Diyos ngayon at magpasalamat kayo sa Diyos. Magpasalamat sa lahat ng bagay, magpasalamat sa lahat ng biyaya, magpasalamat kahit na ito'y sabihin ng may mga nagsasabi konti lang naman to, para ito lang. Dapat mo rin yan ipagpasalamat dahil yan ay biyaya na galing sa ating Diyos. Biyaya mula sa Diyos. Pagkain, pera, magagandang bagay, yung umalis ka, nakauwi ka na maayos, yung kaligtasan. Mga kapatid, ipagpasalamat natin yan sa ating Diyos, yung nagising tayo sa umaga, ipagpasalamat natin yan. Lahat mga kapatid, ipagpasalamat natin. Lahat yan ay galing sa Diyos, kaloob ng Diyos at kagustuhan ng Diyos. Lalong-lalo na ngayong umagang ito, itong sharing ng aking devotion mga kapatid. Dapat natin itong pinagpapasalamat. Salamat sa Diyos dahil may naririnig pa tayong salita ng Diyos. Dahil pinapaalalahanan pa rin niya tayo, sinasabihan pa rin niya tayo. Kasi mahal tayo ng ating Diyos mga kapatid. Ayaw niya tayong mapahamak. Ayaw niya tayong magkasala pang muli. Ayaw niya tayong bumalik sa ating nagawa before, no? Mga pagkakamali, pagkukulang, yung ating karumihan, no? Yung ating mga nagawang kasalanan. Ayaw na ng Diyos na balikan natin ito. Ayaw na ng Diyos na balikan ko yung mga nagawa ko noon at magbagong buhay na, magbalik loob na sa Kanya. Mas maging madasalin, mas maging mabasahin sa Biblia, na mas gawin natin na mas palagi nating kausapin ang ating Diyos. Hindi masamang kausapin yung ating mga mahal sa buhay, yung ating kapitbahay, ano po. Pero ang tinuturo ng Diyos, siya ang mas lalo nating kausapin. Para mas maging maayos ang lahat, mas lalo tayong magtagumpay sa ating buhay. Tinuturo ng Diyos na siya ang sundin talaga natin. At siya ang bahala sa ating mga pangangailangan. Mga kapatid, ipag-pray din natin siyempre. Alam ko pinagpipray nyo yung ating mga mahal sa buhay. Ganon din yung ibang tao na kahit ito pa ay nakagawa sa atin ng kasalanan, mga kapatid, patawarin natin, ipag-pray natin siya. Diba? Yung paghingi natin ng tawad, ihingi rin natin sila ng kapatawaran. Halimbawa, nakagawa ng hindi maganda, hingi rin natin sila ng kapatawaran sa ating Diyos. Humingi na tayo ng tawad, hiningi pa natin siya ng tawad, diba? Naririnig ng Diyos yung ating mga ginagawa. Yan ang tinuturo sa atin ng Diyos na ito ay dapat natin gawin ngayon at habang tayo ay nabubuhay. Let's start this year na tayo ay talagang sabihin natin na tayo ay palaging lumalapit sa Diyos. Tayo ay palaging nagbabasa ng salita ng Diyos. Tayo ay palaging nakikinig ng Word of God. Maging masimbahin tayo. Ibig sabihin, lagi tayong magsimba. Diba? Lagi tayong umawit sa Diyos. Lagi tayong makinig ng Word of God.
Yan ang kailangan natin gawin ngayon, mga kapatid. Last year, bago matapos ang taon, talagang napag-usapan at na-preach sa amin sa Wisdom Church yung tungkol sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Alam ko may mga taong hindi naniniwala na babalik ang Panginoong Hesus. Pero yan po ay totoo. At sa last part nga ng 2023, talagang meron kaming pag-aaral na pinaghahanda tayo. Hindi lang kami, pinaghahanda tayo sa muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. Yan nga yung magsisi sa lahat ng kasalanan, magpatawad, magpakumbaba, magmahalan tayo. Kahit pa yung taong hindi ka mahal-mahal, dapat mahalin natin yan. Yan yung paghahanda natin. Paghahanda rin na laging manalangin, magbasa ng Bible, makinig ng Bible, magsimba nga palagi. Yan yung paghahanda, mga kapatid. At sundin ang salita ng ating Diyos. Tanggapin ang ating Panginoong Hesus na ating maging tagapagligtas. Yan po ang pinagagawa sa atin ng ating Diyos, mga kapatid. At yan po ang tinuturo sa atin ngayong umagang ito ng ating Diyos na palagi kayong manalangin at magpasalamat sa Diyos. Amen and amen. At yan ang salita ng ating Diyos. Mga kapatid, before tayo mag-closing prayer, pwede niyo po ba akong samahan at banggitin yung aking maiksing panalangin na ito ay pagtanggap sa ating Panginoong Hesus. Pwede niyo po ba akong samahan? I pray, mga kapatid, na kapag ito ay narinig niyo, napanood niyo to, sabihin niyo po ito ng malakas na galing sa ating puso. Sabayan niyo po ako. Magsiyuko tayo. Aming Ama sa langit, nagpapasalamat kami sa pagkakataong ito. Alam namin na nariyan ka at nakikinig sa amin. Lord, patawarin mo po kaming lahat. Patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Patawarin mo po ako sa aking karumihan. Lord, sa mga oras na to, tinatanggap ko ang Panginoong Hesukristo na nag-alay ng buhay sa akin, na maging hari, na maging Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Maraming salamat, Lord. Tinatanggap ko po ang Panginoong Hesus sa aking buhay. Ama sa langit, isulat mo po ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. At kung kayo po ay sumabay ng malakas sa aking panalangin yun, tandaan niyo po ang date ngayon. Ngayon po ay January 8, 2024. Yan po yung araw na tinanggap nyo ang Panginoong Hesus na inyong maging tagapagligtas. At ito rin po yung pagtanggap ko muli sa ating Panginoong Hesus. Salamat po. At yan po ay narinig ng ating Diyos, ng ating Panginoong Hesus at ng Holy Spirit. Tayo po ay magpo-closing prayer na, mga kapatid. Samahan niyo po ulit ako. Mag-pray din kayo. Magpasalamat tayo sa ating Diyos. Let us pray. Yes, Lord, Father God in heaven, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin, O Diyos. Lord, nagpapasalamat kami una, nakarinig kami ng iyong mga makapangyarihang salita. Lord, nagpapasalamat kami, Lord God, dahil tinanggap na namin ang aming Panginoong Hesus ngayong umaga, ngayong araw, ngayong oras na to, January 8, 2024. Thank you, Father God, sa pagkakataong yan na binigay mo po sa amin.
Salamat po, Lord. Salamat po, salamat po, salamat sa iyong mga makapangyarihang salita na tinuro mo sa amin na kami manalangin palagi at magpasalamat palagi. At hindi lang yung sarili namin ang aming panalangin, kundi ang lahat ng tao sa mundong ito dapat namin ipanalangin. Kaya salamat sa tinuro mo, Lord. Salamat sa pagkausap mo sa amin ngayong umagang ito. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. I believe, Lord, na this year 2024 magiging maayos ang lahat. Magiging masaya, masagana at tagumpay kaming lahat. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Salamat sa lahat ng biyaya. Sa lahat, Lord God, sa lahat. At salamat sa pagpapagaling mo sa lahat ng may sakit at karamdaman. Pinagaling mo na silang lahat. Salamat sa pagbigay mo ng makakain, Lord God, sa lahat ng tao. Trabaho sa walang trabaho, Lord God. Kasiyahan sa mga nalulungkot at katagumpayan sa lahat ng tao. Lalong-lalo na sa gawain ito, Lord, ito po ay magpapatuloy dahil tuturuan mo po ako sa samahan at gagabayan. Kaya ito po ay magpapatuloy at magtatagumpay sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, salamat, salamat, salamat for all the blessings, guidance, and protection. Lord, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin. Sa iyo lamang ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus. Mga kapatid, lahat tayo ay magsabi ng Amen and Amen and Amen. Salamat sa ating Diyos. Narinig niya ang ating panalangin. Nakita niya ang laman ng puso mo, mga kapatid. Yung pagtanggap mo sa Panginoon, nakita ng Diyos. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.